Okay. Magandang araw sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Saan ka ba naroon? Diyan ka lang. Okay, ito ho, pag-usapan natin ito ngayon, itong PCSO. Sabi ni Ray Goyon, PCSO, laging binabarubal ni Hitad, aka Maharlika. Siya ang source ni Senator Rafi Tulfo. Naku, ang ingot naman ito ni Idol. Siya pa yung ginawang source. Alam nyo, hindi ko pinanood yun sa Senado. Alam ko na magiging kahahantungan eh. Mag-ano na naman doon na Rafi Tulfo in action sa Senado. Okay. Oy, buti pa. Tayo dyan. Ito rin malamig po. Alright. Ngayon ito sabi ko nga rito, bakit PCSO, bakit inaatake? Okay. So sila lang ang nananalo. Yan sabi rin ni Harry Roque. Diba? Ngayon, bibigay ko naman po sa inyo ang totoong dahilan bakit inaatake ang PCSO. At yung akusasyon nila na ito pong si Mel Robles ay nakasuhan. Okay? Yan, bakit ito ay nakasuhan. At kung ano ang nangyari. Okay, so pero sa ngayon, pakinggan po muna natin itong si Attorney Harry Roque. Attorney. Oy, nasaan ka, Attorney? Pasok. Dr. Amy Marcos, si super ate to the President. Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa totoo yan, sinabi yan ni Amy. Sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Marites naman po to hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang Marites na baka ang nananalo sila rin at ginagamit daw na fundraising. Anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Nag-publish ng picture di umano na isang nanalo. Kaya lang napansin ng netizens, edited. Inamin naman ng Mel Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Pinagdududahan na nga po kayo na kayo lang ang nananalo dyan, lalo tuloy tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO. Okay. Tigil muna natin dyan okay. So sinasabi rito ni Harry Roque, yan, na naglabas po ng picture. Totoo naman yan naglabas ng picture na ganyan. Diba? Unang akusasyon niya, baka sila lang yung nananalo din dyan. Diyos ko, bakit pa sila papasok sa trabaho? Bakit hindi po kasi sana inimbestigahan ni Harry Roque? Diba? Ito lang yan mga kababayan, as simple as this. Kung sila lang, baka sila lang ang nananalo dyan. Attorney Harry Roque, dapat ipaliwanag mo, no? Kasi akusasyon sa iyo dapat inimbestigahan mo. Diba? Ilan ang mga nag-resign? Diba? Marami na po dapat ang nagsipag-resign na trabahantes dyan sa PCSO. Ito, tanungin ko po kayo mga kababayan. Kung kayo po ay nanalo ng milyon-milyon, kahit na 100 million, hindi ka ba magre-resign sa trabaho mo? Hindi mo ba i-enjoy yun? Magpapakapuyat ka pa? Magpapakapagod ka pa ba ng pasok-pasok ng trabaho? Ako sobrang sipag mo na yan. Ako magre-resign talaga ako. Pagka panalo ko pa lang, magre-resign na ako talaga. Kahit di ko pa nakukuha yung pera. Diba? Ganun ang gagawin ko. Ililihim ko na yan. Ngayon, yung naglabas din po nitong ganitong picture, alam niyo ayaw nilang paniwalaan yung sinasabi na yan po para protektahan ang imahe yung nung taong nanalo. Bakit? Ayaw niyong paniwalaan. Anong gusto niyong gawin? Alam niyo, nag-survey po ako sa aking FB page. Maging dito sa Facebook account ko. Tinanong ko, kung kayo po ba ang kung kayo po ay manalo ng loto, ang tanong payag ka ba na ang pagmumukha mo? Pagmumukha talaga na ang pagmumukha mo? Tanong ko na lang po ito kay Attorney Harry Roque sana, no? Attorney Harry Roque, isang tanong, isang sagot. Hindi pala, dalawang tanong, isang tanong, dalawang sagot. Ganyan. Papayag ka ba na kung ikaw ay manalo ng
milyong-milyong piso, no, diyan sa loto, papayag ka ba na ipapublish sa social media ang pagmumukha mo at ang identity mo? Oh. Kasi sa mga tinanong ko po at mga nag-response, wala po na nagsabi. Oh, ano po ang mga sinabi lang nila doon? Puntahan natin mismo yung aking FB. Oh, natin meron dong isang isinagot na talaga naman pong nakakapangilabot yung kanyang reply. Oh, sandali, i-ready ko lang yun. Ito. Okay, so ito ho yung tanong ko. Kapag nanalo ka sa loto, gusto mo ba i-public ng PCSO ang picture at pangalan mo? Sabi ng mga tao, unang-una si Marjorie, hindi. Si Thelma Dagimol, Pagatpatan. Of course not, sabi ni Sabi Passion. No! Rolando Sanchez Mican, manalo muna. And then si Tol Mercado for sure. Hindi, pero hindi rin ako tumataya. And Lane, sabi ni Lane Ariston Vargas Caden, big no. Annabelle Marcos, no, baka hingan pa ako ng buong bayan ng ayuda. Tapos kung hindi mo mabigyan, susumpa ka. From Jeric, no. Grace Go Tamayo, hindi Nako po, yung edited pwede. Donalyn Imperial, Piganan. No need, delikado lang buhay. Tricia Maligon, a big no. Thomas Joseph Lontok, hindi. Si Mitch Maramara, pwede, basta manalo lang. Milagros Kirsty ako, hindi. Diba? Si Nana, syempre itago mo, lalo na kung super laki ang napanalunan mo. Cheryl Olgado, kapag ako ang nanalo, hindi ko ipapaalam at baka ako ma-hold up pa. No, Christopher, di ba? Pedronan, hindi. Rosalinda, Bihasa Palay, ayaw rin niya. Si Neneth Osinsaw, confidential ang gusto niya. Confidential fund. Marilyn Lizardo, syempre hindi. Baka maging mitsa pa ng buhay daw. From Maureen Jane Espirito, no. Si Prince AJ, narito ho yung pinakamalupit na sagot, mga kapatid. Sabi ni Prince AJ, syempre hindi kasi malalagay sa alanganin ang buhay mo at darami ang kamag-anak mo. Yun ho ang pinakamalupit na sagot. Yung baka biglang dumami ang iyong mga kamag-anak. Ngayon, ito pa. Isa pang vlogger po yan, si Prince AJ. And then si Lintoy Marshall, sabi niya, hindi, yari tayo ng mga mangungutang yan. Sabi niya, sabi ni AJ, anong utang? Balato nang hihingi, hindi na mangungutang. Diba? Yan kako yung pinakamalupit. From Rosano Cuneta, I don't think so. Just an issuance of official receipt proving you've won the prize. Ito pa, Cheryl Santa Maria, ayaw ma-hold up direct pag nanalo. Sabi nung isa naman ni J Power, Sky Power, yes, big yes. Panigurado. Diba? So, halos lahat po sila, mga kababayan, ayaw po nila na ma-publish. Kayo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO. Okay, 3 buwan po si Attorney Harry Roque naging corporate, secretary? Tama ba? Ano ba yung posisyon niya rito? Ito. PCSO ko, hindi kayo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. Okay. Pansinin niyo po ito Analyze natin ito. Balikan natin. Tignan niyo yung kalokohan dito ni Harry Roque. 3 buwan lang, lumabas yung appointment dyan. Lalo tuloy. Kung hindi pa ang hinala, nawala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo. You see, yung kanyang palagay lang niya, pero akusasyon niya yon. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan. Corporate secretary siya dyan sa PCSO sa panahon po ni Serge Valencia. Ano po ang inaasahan nating sagot niya rito? Diba? Ang inaasahan po niyang idudugtong dito ay meron akong natuklasan na mga irregularidad. Hindi ho ba dapat ganun yung karugtong? Kasi bakit? You vouch for your integrity na, hey, I've been there for 3 months and I discovered a lot. Pero ano ho ang kanyang idinugtong? Ito. Sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia.
Kaya po 3 buwan lang. Kaya po 3 buwan lang, dapat ang karugtong nito marami kong natuklasan, kababalaghan. Pero hindi yon. Itong sinabi Lumabas niya, yung appointment ko sa UP as full-time professor. You see, bumato ng akusasyon, kunwari, sa palagay ko lang. Walang pinag-iba doon sa style ni Eric at ni Maharlika. Nagtatanong ang bayan. Maharlika, mahirap matanong. Si Eric kasi madaling matanong nandito O nakulong tuloy. Di ba? Si Harry Roque, ang diskarte nila. Di ba? So, pinili ko na maging professor sa UP. You see, di ba? From PCSO, biglang layo ngayon. Matapos ibato yung akusasyon. O yung insinuation. Kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gaano ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Unang-una sa lahat. See? Gaano ka-epektibo ang itinutulong na pang-medikal ng PCSO. Pati nga po siya kasi nakinabang. Kasama na po ako doon. Abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman po, ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Nung tayo po'y naging kongresista at sinulong natin ang universal healthcare, ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO, kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So, ganyan. Okay, so napakalaki po. Actually, hindi po kalahati More than half. 55% po, okay? 55%. Ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO. So, ayaw ko po. Okay, ang tinutukoy niya rin na kalahati. Mamaya, ipapaliwanag ko na lang sa inyo mamaya. Kasi 55%, ito po'y para pambayad sa mga panalo. Okay? Na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Alam mo, para maibalik ang transparency dyan, yung dapat tinetelegraph ang pagbobola. Tanong, hindi ba kayo natin natanongin ko mga kababayan, hindi po ba tinitelevise ang pagbobola ng PCSO? Pangalawa, dahil alam ko po doon sa train law na inalis na rin yung tax exemption ng mga panalo ng PCSO, dapat ang BIR na ang magsabi na binawasan na talaga nila ng buwis. Yung anak ng baka. See, yung ginagawa niyang paghimay-himay, sabihin kailangan, eto nanalo si Harry Roque. Eto ngayon si BIR. Sabi ni BIR, opo, nanalo po si Harry Roque, binawasan na po namin ang buwis yan. Yan ang gusto niyang mangyari nila. Diba? Nakapublish kung sino. Alam niyo, naka-televise po, naka-internet din ang raffle. May vlogger pa nga ako nakita Yan lang ang content niya, PCSO. Yan lang ang tinututukan niya. Diyos ko naman, Harry Roque. Sabi ni Charles Gerson Espiritu, Sir JDB, kung edited, may original copy yun, di ba? Yes, meron po. Meron pong original copy nga, lalo ngayon, uso na ngayon ang documentation by picture. Siyempre, pag abot ng cheque, ngayon, may picture-picture yan sa loob ng PCSO. Yun ang hindi nila nilalabas. Anak ng kamote. From Tikbalang, sabi niya, procedural ng BIR ang magkaltas ata PCSO na. That is correct. Ang PCSO po, ang matik na magkakaltas. Tapos merong takdang petsa ng panahon yan kung kailan magre-remit sa BIR. Hindi po ito kada kaltas takbo sa BIR. Ano man naman takbo ng utak nito ni Harry Roque? Buti hindi naging senador. Kakatakot. Panalo, miski hindi sabihin ng identity. Ako po'y naniniwala naman na kita nyo yan. Kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Baka kinakailangan palitan ng mga personalidad dyan. Ayun. So, atake niya po sa mga personalidad. Nagets din naman po niya sabi niya na, kita nyo yan. Kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Baka kinakailangan. So maliwanag, maging siya ayaw niya rin na kapag nanalo si Atty. Harry Roque ng loto, huwag imamarites ang kanyang panalo, di ba? Shout out kay Mark Ramos, isang napakagaling rin po na political commentator. Yan. Si Mark Ramos.
palitan ng mga personalidad dyan sa PCSO para Galit din pala to sa mga personalidad sa PCSO. mabalik yung tiwala ng taong bayan nang sila'y bumili uli ng mga ticket at magpusta online nang sa ganun. Lumaki naman po ang kita ng PCSO dahil pag Okay, baliktad po yung gusto nilang mangyari eh. Yung atake nila, hindi ho ito para maraming Pilipinong bumili ng ticket, maraming Pilipinong magtiwala, maraming nang dahil doon ilalaki yung kita ng PCSO. Taliwas po yung kanilang sinasabi. Ngayon, tigilan muna natin yan. Paulit-ulit na lang siya dyan eh. Puntahan na nga natin itong ano mismo. Okay. Ito po yung allocations of net receipts nila mga kababayan. Ito. Yung operating fund nila, operating fund po ng PCSO, 15% sa kabuuan ng kanilang kinikita. 30% charity fund. Okay, 55% po prize fund. Okay, so napakaliit lang ang para sa kanila, mga pasahod, mga ganon. And take note of this. Itong sobrang mga nagsasabi na winawaldas lang daw po ng gobyerno ang buwis nila. Napupunta lang daw ang buwis nila sa wala dyan sa PCSO na yan. Hello, ang PCSO po ay independent po ito. Ito po ang pasugalan ng gobyerno sa madaling salita. Okay? Sila'y nangangasiwa ng mga pasugal ng gobyerno. O hindi naman mapigil-pigil ang mga pasugalan ng mga pribadong tao, edi pagkakitaan na rin ng gobyerno at matagal na po itong ginagawa ng gobyerno. Even before panahon pa po ni Apo Lakay, may PCSO na if I'm not mistaken. Nakwento pa ng tatay ko noon, ang first prize na inabutan niya, katumbas ng 1 million sa charity sweepstakes, yung ticket. Ay, ano po, pinakamalaki nun is 25,000 pesos at napakayaman mo na nun. Alright, so balikan natin ngayon dito. Sabi rito, allocation of net receipts, 55% shall be set aside as prize fund, pambayad po rin sa mga panalo. Okay, so ibig sabihin, yung revenue nila doon sa mga benta ng mga tickets nila, so hihimay-himayin po ito. So yung 55%, doon po i-determine magkano ang halaga na mapapanalunan. So automatic, kapag marami ang mga nagtaya, lalaki po yung magiging panalo. Lalaki rin yung allocation doon sa iba't ibang mga pinakita ko sa inyo kanina dito. Mananatili rin yan. 55, 30, 15. Pero kung lumaki yung halaga na pumapasok, lalaki po yung halaga na pambayad sa mga panalo. Dito sa kanilang operating fund, lalaki rin. Yung dito po sa charity fund, na 30%, lalaki rin. Okay? So ito pa, 30% shall be set aside. Yun na, pinakita ko sa inyo kanina. And then all balances of any funds of PCSO daw po shall revert to and form part of the charity fund. The disbursements of these allocations subject to state auditing. Pag sinabi mong state auditing, ano po bang ibig sabihin? Di ba? COA. Ang COA, pwede silang i-audit, i-red flag sila kung may mali. And take note, ang PCSO, hindi po umaasa ito sa buwis mo. May mga nagsasabi dyan na sayang ang buwis mo, talagang may matindi kayong sapak sa utak. Okay, pinagkukunan pa nga yan ng gobyerno ng pera. Okay, so ito po, November 16, 2023, 44.9 billion pesos. Based on the third quarter data of PCSO's revenue sales currently stand at 44.9 billion, rapidly approaching the target annual sale of 53.25 pesos. That was last year. Okay? So, hindi ko na alam kung nakamagkano, kung na-reach ba nila. Ngayon, magkano po diyan naman yung mapupunta dapat sa gobyerno? Yung tulong para sa mga charity works. So, yan po ang nakikita kong isang dahilan kung bakit ganon-ganon nila itong inaatake ang PCSO para ikapilay ng mga
charity works ng ating pamahalaan. So, isa rin dyan sa mga nakikinabang, sino? Bukod sa mga mamamayan na pwedeng humingi ng tulong dyan. Diba? Ang dami na natutulungan po ng PCSO, maging mga ahensya ng gobyerno. Kabilang din po ang PCSO doon sa mga ahensya na kabilang doon nakapaloob doon sa Malasakit Center, doon sa kahon na one-stop shop center or one-stop shop box ng tawag ko. O PhilHealth, PCSO, o the DSWD, sila po yung mga dapat na magkakasama sa loob ng Malasakit Center ng isang hospital para hindi na po paikot-ikot kung saan yung mga tao para lang kumuha o mag-process ng kanilang mga request for financial aid or medical aid. Okay, ngayon, inaatake po rito nila, binanggit ni Atty. Harry Roque kanina, dapat daw palitan ang mga mga tao dyan, mga personnel dyan sa PCSO. Bakit? No, ito, tinitira nila ngayon si Robles, sabi kasi si Robles, karakas niya parang hindi pagkakatiwalaan. Grabe naman yun kung babase naman po tayo sa pagmumukha. Diyos ko, huwag naman gano'n, masyado namang masakit. Kaya tamaan naman ako doon. Kung hindi na ito pinagkakatiwalaan, alam niyo, isa pang galit nila rito kasi si TP, manager ni TP ito dati, si Robles. Diba? Pero tingnan natin ngayon, eto, sabi rito Sandigan Bayan orders arrest. Ayun, sabi nga ni Harry Roque sa bandang huli nitong video, eto, pakinggan nyo Mas malaki po ang pondong mapupunta para sa libreng gamot at libreng paggamot sa universal healthcare. May lumabas din na balita. Yung mga namumuno ngayon sa PCSO, kinasuhan din dahil dati sila nagtatrabaho parang sa LRT at ngayon po ay may hinaharap din sila. Yan, sinasabi niya. Yung ngayon po ay may hinaharap silang mga kaso, tignan niyo yung karugtong. Naman po yan conviction, no? Meron pa okay, hindi pa naman daw po conviction. Silang presumption of innocence. Pero sa panahon ng pinagdududahan na sila lang nananalo, lalabas pa yung balita na nakasuhan sila ng graft dahil doon sa kanilang trabaho na bago lumipat ng PCSO, lalong nadagukan ang tiwala dyan sa PCSO. Kung ako sila, voluntaryo na ako magbibitiw for the sake of the institution. Dahil sa mulat-mula naman po talaga, itong Philippine Charity Sweepstakes Office ang siyang inaasahan ng mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangang medical. So for the sake of the poor and for the sake of restoring the integrity of PCSO, sana nga po, voluntaryo na silang magbitiw. Humanap na lang sila na ibang trabaho siguro sa gobyerno. Malalakas naman sila sa administrasyon, no? Kita niyo yung atake? Palakasan sa administrasyon. Simple, alam nyo. Ay, nako, grabe. Okay, ngayon, sabi rin dito ni Koki, fake winner ay isang paraan para mailabas ang kwarta ng PCSO. Tapos pag sila din, maghatian. Yan naman po kasi madaling sabihin eh. Okay, madali pong sabihin yan. Pero paano kung merong mag-verify about the identity of the person? Kasi lahat po yan, may kopya po talaga ng record yan sino yung naka-receive. Diba? Bakit hindi nila palalimin ang investigasyon ngayon dyan sa Senado para talaga magkaintindihan? At hindi dapat si Tulfo ang nag-iimbestiga. Dahil hindi marunong yun mag-imbestiga, marunong yun mangharas for the sake of election, magpabida. Diba? Palalimin nila, issue ng integrity. O sige, tignan nila yung record. Ito ba nga 550 million na to? Merong isang nanalo ba? Sino yung nanalo? Ano yung patingin ng record? Ganun lang po yung kasimple. May tao. Puntahan yung tao. I-verify, pero huwag niyong i-public. Mga loko-loko kayo pag pinablish ninyo yun. Diba? Tanungin nyo. Bigyan po na nyo ng sinumpaang salaysay. Para kung nagsisinungaling, pwede nyo makasuhan ng perjury. Ang dami hong paraan at napakadali po talagang i-verify yan. Mas mahirap pa magpatunay sa akusasyon. Okay? Ngayon,